Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. First Term Examination Reviewer, EPP, AFA 4. Ano ang tawag sa pagbebenta ng paisa-isa o sa maliit na dami? C. Tingian. Ano ang tawag sa patabang mula sa nabubulok na materyales? B. Compost. Alin ang ginagamit sa sexual na pagpaparami ng halaman? D. Buto o binhi. Bakit mahalaga ang malinaw na label ng produkto? B. Para malaman ang pangalan, unit at presyo ng produkto. Maliit ang bakura ni Liza, ngunit may maaraw na pader. Anong paraan ng paghahalaman ang angkop? A. Vertical gardening. Ano ang tawag sa halagang ginamit upang maihanda ang paninda bago ibenta? D. Puhunan. Bakit mabuti ang compost sa halaman? C. Nagdaragdag ito ng sustansya sa lupa. Magbebenta si Ella ng halamang ornamental na nasa paso. Paano ito dapat ibenta? D. Nakapaso. Ano ang tamang formula sa kabuuang tubo? A. Pinagbilhan minus puhunan. Ano ang pinakamahusay na kahulugan ng agrikultura? C. Paglilinang at pag-aalaga upang makagawa ng pagkain at iba pang produkto. Handa ng anihin ang mga halamang ugat sa maliit na taniman. Anong kagamitan? Ang angkop. B. Maliit na pala o angkop na kagamitang pangkamay. May maliit ngunit maaraw na balkonahe si Paulo. Paano siya makapagtatanim ng gulay? D. Magtanim sa paso at tiyaking may sapat na araw at tubig. Ano ang tamang formula sa netong tubo? B. Kabuoang tubo minus mga gastusin. Ano ang maaaring palatandaan na handa ng anihin ang pananim? C. Kulay. Gagawa ang pangkat ni Marco ng natural na pestisidyo. Ano ang wastong pag-iingat? A. Sukatin ng tama ang sangkap at gumamit ng maingat ng kagamitan. Ano ang tawag sa pag-aani? Gamit lamang ang kamay at simpleng kagamitan. D. Mano-manong pag-aani. May reklamong sirang gulay ang nabili. Ano ang tamang tugon ng nagbebenta? C. Makinig, suriin ang reklamo at magbigay ng makatarungang solusyon. Ano ang pangunahing pagkakaiba ng sexual at asexual na pagpaparami ng halaman? B. Ang sexual ay gumagamit ng binhi, samantalang ang asexual ay gumagamit ng bahagi ng halaman. Paano ilalagay ni Ben ang mabibigat at magagaang prutas sa basket? D. Mabibigat sa ilalim at magagaan sa ibabaw. Bakit ginagamit ang pruning shears sa ilang pananim? B. Para maputol ng maayos ang tangkay nang hindi nasisira ang ani.
Ang pinagbilhan ay 1,200 pesos, puhunan ay 800 pesos, at ibang gastusin ay 100 pesos. Magkano ang netong tubo? Ang tamang sagot ay C, 300 pesos. Ano ang mahalagang salik sa pagpili ng lugar na pagtatanim? D. Sikat ng araw. Nakakita si Rosa ng sirang gulay sa nakaimbak na ani. Ano ang dapat niyang gawin? A. Ihiwalay ang sirang ani at suriin ang iba. Aling market setup ang mas handa sa wastong pagbebenta? B. Malinis ang ani at malinaw ang pangalan, unit at presyo. Bakit maaaring mas maliit ang netong tubo kaysa kabuang tubo? C. Ibinabawas pa ang ibang gastusin sa kabuang tubo. Alin ang pinakamagandang harvest to storage care plan? D. Anihin ng maayos, uriin, ihiwalay ang sira, ilagay sa malinis na lalagyan, lagyan ng label, regular na suriin. Bibili ang isang mamimili ng 2 kilo ng kamatis. Anong paraan ng bentahan ng gagamitin? B. Per kilo. Kaunti lang ang hinog na kamatis, ngunit malawak ang palayan. Ano ang angkop na paraan ng pag-aani? A. Mano-mano sa kamatis at maaaring makina sa malawak na palayan. Bakit kailangang suriin ng regular ang nakaimbak na ani? D. Para makita agad ang mga palatandaan ng pagkasira. Paano malalaman ng tama kung kumita ang isang bentahan? B. Itala ng tapat ang puhunan, gastos at pinagbilhan at suriin ang kwenta. Bakit tinatawag na dituwirang pagtatanim ang pagpapatubo muna ng kamatis sa punlaan? A. Pinatutubo muna ang binhi bago ilipat ang punla. Aling pangkat ang may pinakaligtas na plano sa pag-aani? C. Suriin ang kahandaan, piliin ang tamang gamit at sundin ang safety rules. Saan dapat itago ang maraming inaning gulay o prutas? D. Sa malinis, maaliwalas at angkop na lugar. Ano ang dapat gawin sa gulay bago ilagay sa basket? B. Uriin ayon sa kondisyon at katangian. Alin ang pinakamagandang ani at bentahang mini market plan? Letrang A. Maliit at berde pa ang kamatis at hindi pa sapat ang panahon ng paglaki. Ano ang ibig sabihin nito? C. Hindi pa ito handang anihin. Aling paraan ng pag-iimbak ang mas maayos? D. Malinis na basket, maayos na salansan at may label. Gagawa si Nina ng harvest plan. Alin ang pinakamahusay na ayos? B. Suriin ang kahandaan, piliin ang tamang paraan at gamit, sundin ang safety steps, ilagay sa malinis na basket, itala ang ginawa. Ang tala ni Marco ay pinagbilhan 1,000 pesos, puhunan 700 pesos, ibang gastusin 100 pesos, kabuang tubo 300 pesos, netong tubo 300 pesos. Ano ang mali? C.
Hindi ibinawas ang 100 pesos na gastusin, dapat 200 pesos ang netong tubo. Gagawa si Carlo ng talaan mula ani hanggang kita. Alin ang pinakamahusay na plano? Letrang D.